US dollar. Itong anak ni Raffy Tulfo, ayan, uminom ng alak. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Raffy Tulfo, Raffy, di ba? Dalawang sila na, Raffy Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend to sa akin. Ito'y pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ay, ganyan ito. Okay? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung ano, yan o, yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada noong December, I think 30, I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalangga. Pa-celebrate ng New Year. Ngayon, ito, ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid. Balik natin ang isang video, this one. Nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan eh. Ito. 42,000 sa isang 605 US dollar. Nakita niyo? Remove ko lang. Ito yan, yan pinirmahan niya. Nakita niyo? 42,605 dollars sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, uminom ng alak. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Play natin. Okay. Sa Omnia, sila ayun yung Tungol, yun, yung asawa nung anak ni Tulfo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay 73,000 US dollar. Okay, ayan. Ayan yung shot. Okay, 73,000 US dollar. Ito yan, mga kababayan. 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumastos sila ng ganon kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng 73,000 US dollars. Nakita ninyo? So, anong ibig sabihin nito, mga palangga? 73,000 US dollars. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba na ganon kalaki sa isang gabi lang, yung Omnian nightclub na yon?
Ang punto de vista ko, kung ikaw ay pinaghirapan mo o negosyante ka, hindi ka magbabayad ng 73,000 isang gabi, ayan ayan, screenshot nyo. Yan yung 42,000. Okay? Sa story yan kay Mexi, ayan yung anak niya, ayan yung jowa sa likod. 42,000 US dollar. Isang gabi lang yan, almost 3 million pesos. Ang sweldo niyan, magkano lang ba ang sweldo ng ano? Okay? Magkano lang ang sweldo ng, kung tutusin ng mga kongresista, salary grade, how much sila? Tignan natin dito. Nasa 200 plus o 300 plus lang yung kanilang, ang tawag dito? Ito. Salary grade 31, okay? Nasa 285,000 lang, okay? Bilang isang House of Representative member, mga palangga. Ito pa yung isa. Ayan, that's 73,000. Isang gabi lang po yan sa bar, ang ginastos. Ayan. Andyan yung anak ni Tulfo. My question to you, my darling. Ganun po sila maglustay ng pera ng bayan. Sabi ni De La Cruz, sangkot din yan sa QC sa flood control si Ralph. Okay? So ngayon, maniniwala ka ba na yan ay pinaghirapan nilang pera ng bayan? Okay? Ano daw? Sabi ni, nakita niyo yung tip? Okay? Naka-question na ano nyo? Ang tip is, ang galing ni Congressman, Cora. Okay? 73,000, baka tip pa lang. No, actually, nakasulat yung tip dito eh. Okay? Tip, 73,000. Ang tip yata is nasa, kasi 20, ilang percent tong pinili niya. Ang tip, ang bill nila is actually nasa 51, then mayroong gratuity eh. So, parang 14,000 sa tip pa lang eh. Anyway, bakit ko pinapakita sa inyo yan? Maniniwala ba kayo, if kung yung pera niyan, hard-earned money, kahit mga negosyante, magbabayad ka ng 2 million, 2.5 million, 3 million sa isang alak lamang o sa isang gabi ng mga party. Kasi yung party na yun, mukhang iilan lang sila. Hindi sila, like, sabihin mo for 1,000 people. Hindi, mabibilang mo, mukhang wala pang 20. And they paid how much? Sa unang pagkakataon, sa unang gabi, 42,000 US dollars. Then sa pangalawa, halos mahigit 4 na milyon yan. Yung 73,951.64. Pinapakita natin sa iyo, ganito po maglustay. Sabi ko, iisa pa lang to. Kung yan ay galing sa pinaghirapan ni Tulfo pang exploit sa kanyang channel sa YouTube. Kung titignan natin bigyan natin ng patas sa laban, okay, sige, YouTube channel naman nila yan, ganyan. Hindi ka gagastos ng 2 milyon, halos 3 million isang gabi sa alak lang, sa bar lang. Then the next night, gumastos ka ng 4 million. 4 point something million. Ano ibig sabihin yan, mga kababayan? Wala silang pakialam gumastos. Kung yan ang narrative ni Tulfo na kailangan magbenta yun ng law, isoli nyo lahat. Yang pera dyan sa party list na yan. Saan ang galing yung pinangbayad ng bar nitong si Ralph? Pera ba yan ng bayan? Kasi wala siyang pakundangan eh. Perma lang siya. Ayan, may pangalan actually ito ng kanyang credit card. Ayan, no? Ang credit card, Master, Tulfo Ralph Wendell. Ayan. Sa isang anuhan lang. Tsaka kung mapapansin mo, okay? Yung mga ganyan, para ka lang, di ba tayo, pag pumunta tayo sa bar, bibili ka ng alak, whatever, ganyan. Pipirma ka right there during that night. Kumbaga, pumasok ka lang din sa bar na yan, no gabing yan, kasi gusto mo lang uminom ng margarita or something, then you pay your bill. Eto, ganon din. Pero malakihan. Kasi kung yan ay pinlano na event, pinlano, hindi ka bibigyan ng tab. You know what I mean? Yung ganon, yung bill na right there, and then prepaid na yan. Ibig sabihin, nakapagbayad ka na arrange mo na, we're gonna have party, group for 50 people or 100 people, di ba, hingan ka ng down payment yan eh. Di ba, kung yan ay party, like ako, nag-i-event kami, nagpa-party kami sa hotel. So, bago ibigay sa amin yung venue, o mag-party kami, you have to pay certain amount. Alright? Like 50% of the total cost. Pero dito sa nakikita ninyo, mga kababayan, like parang pumasok lang sila dyan, na isang gabi gumasos, I don't know, anong binili nila sa 73,000, di ba? Sa 42,000 US dollars.
Tapos pinirmahan lang ng ganyan para ka lang nag-sign ng bill na $42. Saan galing ang pera ng mga ito? Kaya kawawa kayo. Kaya kung gusto nyong i-bend ang law, dahil sabi naman ni Eric Sylvester na sometimes for humanitarian reason, we have to bend the law. Then you gurgur all of them. Because we have to bend the law, gurgurin na natin silang lahat. Kasi for humanitarian reason, para mapagbayad natin yung mga putang inang ito sa inyong lahat ng mga binaha, ng mga nahihirapan, ng mga biktima ng pulburon and everything, di gurgurin na natin silang lahat. Kasi you have to bend the law. Kasi sometimes, you have to do it for humanitarian reason. Nakita niyo mga kababayan, kung gaano kahayop yang mga nasa Kongreso, for sure, marami pa yan masasangkot. Baka mapangalanan yan si Tulfo at sino pa na mga politiko doon. Ano gagawin nyo? You have to bend the law. Sabi ni Eric Sylvester, para makalaya na for humanitarian reason ang milyon-milyon na taong bayan